Hello mga ka-legit Davercats, another updates po tayo ngayong araw kung saan mayroon pong isang matinding balita na kinaharap na naman ng Tape for Television and Production Exponent Incorporated isang kaso na mas matindi pa sa copyright infringement na i-file ng TVJ against them. At ngayong araw nga ay naging emosyon na ng ilan sa mga host ng EAT. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago nga tayo magpatuloy sa ating mga updates ngayong araw, nais ko pong pasalamatan ang lahat ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercats po natin na lagi nag-aabang at umaantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much for always keep watching this video. At ngayon, bago tayo magsimula, panoorin natin ang video ito. Elaine, ano sa tingin niyo ang kwento nila? Yung nakakakilabot na. Anak! Si Mama nakarating dito. Alam mo kung gaano ka namin kamahal. Alam mo kung paano ka namin miss na. At yung pamangkin mo na si Aina, na ngayon, kasama namin, nadudong sila sa labas, is crying because miss ka na raw niya. Anak, isang taman, alam namin na lagi kaming nananalangin na nasa mabuti kang kalagayan. Uwi ka na, anak. Uwi ka na. Uwi ka na. Uwi ka na, anak. Ay, kayo, kamusta ho kayo ngayon? Isang taon to. Kamusta ho kami ng kalusugan? Uwi ka na, anak. Saan ka man aroon? Alam ko, ikaw'y mabuting anak. Tinuruan kita ng mabuting asal. Loobin ng Diyos na ikaw ay may nagkukup-kup sa iyong mabuting tao rin. Salamat. Nak, sana naman na kung may asawa ka na o may anak ka na, may pamilya ka na, umuwi ka, tatanggapin ka namin. Kasi masakit sa amin, kasi mga kapatid mo, lalong-lalo na yung bunso, hindi ka kakilala na ate kasi hindi ka niya nakikita. Sana na, kung maisip mo pa kami, ng mama mo, umuwi ka na. Para magiging okay na tayo na. Mag-update na po sa Kahit paparamdaman lang, ano? Kaya sana, bossing, kahit gano'n man na sana. Kasi sabi ko nga, yung hayop nga, bossing, pag uuwi, pero yung anak tuloy, parang sobrang sakit nga sa amin eh. Kasi sobrang pagod na namin hanap ng hanap. Wala man lang kami Ang sana naman, yung mga katropa dyan, kayo naman sana, mes matutulong kayo, kayo pa mismo magtatago. Parang masakit para sa amin yan. Na, balik ka na. Namiss ka namin. Hindi na kami magkatulog na. Sa kakahanap sa'yo, ako nabilang buwan ako wala kong ayos na kain at tulog. Sa kakahanap sa'yo. Kasi inaabot na ako ng ating gabi sa palengke. Hindi kita makikita. Minsan naulanan ako na lagi akong basa pag-uwi. Hinahanap kita kung nasaan ka. Hanapin na mahal kita. Sana nagbalik ka na. Namiss ka talaga namin. Hindi ng kapatid mo. Ang video po na inyong napanood ay ilan lamang sa mga panawagan. In-include natin siya dito sa video na to para po in case na makita nyo sila, pagbigay alam nyo po dun sa mga magulang na nawalan ng kanilang mga anak. So, sana lang soon ay mahanap na po nila yung kanilang kapamilya.
At ngayon, pag-usapan po natin ito dahil meron pong isang news na nakarating sa atin, isang source kung saan siya po ay naglaro sa Gimme 5 at isa sa mga nakausap niya po is empleyado po ng EAT na dating empleyado ng TAPE. Sinabi po nila na base po sa kanyang interview, sinabi ng ilang empleyado doon na ayaw na magpakilala, na sila po ay nag-file ng case against TAPE Incorporated. Nagpunta po mismo sila sa DOLE or Department of Labor and Employment, kung saan ito po ay parang inireklamo po nila ang TAPE Incorporated. Kasi base po doon po sa interview na ginawa po ng vlogger na ito, sinabi niyang ilang sa mga neto pong mga empleyado na ito na dati po silang empleyado ng TAPE na sumama sa TBJ nung sila po ay nag-exodus papunta po dito sa panibagong management, ay nakita po nila yung kaibahan ng benepisyo na ibinibigay po dito po sa bagong management na kanilang sinalihan or kanilang pinuntahan doon po sa mga datihan. So naunawaan nila na dapat pala meron po silang mga benepisyo katulad ng 13-month pay, yung mga benepisyo po ng isang pribado man or local or government officials na dapat nagkakaroon ng isang individual. So dahil po dito sa nakita nilang comparison, feeling ng alam po ng ilan na talagang naagrabyado talaga sila at hindi na ibigay ng tama yung dapat at nararapat para sa kanila. Dahilan para po sila ay mag-file ng case against TAPE Incorporated. Ito po ay hindi dinidisclose o hindi po ito sinasabi ng TAPE Incorporated sa madlang people, dito po sa mga netizen, sa lahat ng mga nag-aabang at talaga namang nakaantabay sa kasong ito. Kasi bukod pa pala dun sa copyright infringement, yung ilan sa mga case na i-file against them, may mga kaso pa rin pala talagang nakabinbin. Pero this time, umaarangkada na nga ito sa DOLE. Kasi alam naman natin na ang DOLE po, ang kanilang loyalty ay lagi pong sa empleyado, lalo na kung nakikita po talaga nila na hindi ibinibigay yung tamang benepisyo sa isang individual. So dahil po dito, ay i-file na po ng mga empleyado, ng dating empleyado ng TAPE, ito pong kasong ito laban sa TAPE Incorporated. I-file po nila ito sa DOLE na siya namang haharapin dahil ang dami po nilang nagrereklamo. According to Tito Sen sa kanyang interview, 95% ng mga empleyado from TAPE ang kanilang nadala. So kung 95% po yun, 95% din ang nagrereklamo against TAPE Incorporated. So hindi na po tayo magtataka kasi kung kay Bossing noon, nung nagtatrabaho siya, sinabi ni Tito Sen na pinapasweldo siya noon, pero hindi kinakaltasan siya ng tax pero hindi po siya sumisweldo, na nilinaw naman ni Bossing dahil na imedya nga binayaran siya in full. Yun lang po talaga yung maganda doon. So since ito po ay na media na rin na dapat umigay sa social media to, dapat maibigay ng TAPE yung nararapat para sa mga empleyadong ito. Ito yung sakit ng ulo nila ngayon. So dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin mula naman po sa ilan sa mga viewers po natin. Kasi sabi po ni user KT7BC2JE50, sino kaya to? Kasi swapang sila, sinungaling pa. Akala nila pera lang ang nagpapatakbo sa isang show. Kung hindi matalino at magaling ang mga host nang nagkakaisa, wala ang show. True. Hindi naman po kasi basehan yung sila nga po, 'di ba, sa kanilang show. Namimigay daw sila ng 1 million, namimigay sila ng bahay at lupa. Sa EAT nga, napakasimple lang, basic lang po yung pinapamigay nila. Pero ramdam na ramdam mo yung genuinity ng kanilang ginagawa. Pero dito kasi dahil po dun sa mga pangaagaw moment at bad publicity po nila, kaya hindi po sila talagang umaalagwa. Sabi ni Jess Kiambaw, kahit lagyan pa nila ng pinakasikat, hindi uubra, palitan ang titulo, baka sakali pang humabol sa It's Showtime. True. Yun ang isa sa pinaka-basic thing na dapat po nilang gawin ngayon, na magpalit po sila ng title. Kasi when it comes to trademark, pag sinabing Eat Bulaga, that is
TBJ. Kaya tingnan nyo po sa mga title ko laging Eat Bulaga because I always believe na ang Eat Bulaga ay TBJ, no? Sabi naman po ni Noelski, wala silang makukuwang kahati dyan sa tape. Bulag sa sino namang producer ang papatol kung wala naman silang kikitain. This is very true. Ikaw ba naman, gusto mo makihati sa isang palugi ng kumpanya? Kahit sino po, hindi po makikipag-collab sa mga ganyang klase, no? So, kaya naman nakawawa lang talaga tong mga to. Ay, naku, hindi naman sa nananalangin tayong bumagsak sila. Pero, kung pagpapatuloy kasi yung ganyan, ganun din po kasi yung possibility na pwedeng mangyari. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please follow me on my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone.